Amen. So, panibagong morning revival preview tayo ngayon. At ang schedule natin ay week 4, day 4. Amen. Hebrews 2:17. Hence he should have been made like his brothers in all things, that he might become a merciful and faithful high priest in the things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Etong panahon na ito, pagkatapos dumaan ng Panginoon sa mga proseso ng kanyang pagkakatawang tao, pamumuhay bilang tao, pagkamatay sa krus, pagkabuhay na muli at pag-akyat sa sangkalangitan. Malinaw na binabanggit ng Biblia, siya ngayon ay isang mataas na saserdote. So sa sangkalangitan ang kanyang pagmiministeryo ay pagmiministeryo ng isang mataas na saserdote. Pero malinaw na sinasabi rin sa atin na para siya ay maging isang mataas na saserdote, isang maawain at tapat na mataas na saserdote, dapat siya ay naging katulad natin upang siya ay maging kwalipikado. Naging katulad ba natin ng Panginoong Hesus? Amen. Oo naman. Sapagat siya ay dumaan sa pagiging tao. So yun yung bagay na binibigyan din dito, na ang kanyang pagiging katulad natin upang siya ay maging kwalipikadong isang maawain at tapat na mataas na saserdote ay ang pagiging katulad natin sa aspekto ng pagiging tao. 4:16. Let us therefore come forward with boldness to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace for timely help. Amen. So ito naman pinapakita sa atin, ang kanyang trono sa kapanahunan na ito ay tinatawag na trono ng biyaya, at ito ay trono na kung saan tayo ay nakakatanggap ng awa at biyaya sa pangkasalukuyang kailangan natin. Kaya kung dumulog ka sa trono na ito, anong mayroon sa trono na ito? May biyaya. Ano pa? Merong awa. May awa, may biyaya, may biyaya, may awa. So yan ang meron sa tronong ito. At binanggit sa atin na tayo ngayon ay nakakadulog sa kanyang trono ng may kalakasan ng loob. Alam niyo kung bakit? Bakit malakas ang loob nating dumulog ngayon sa trono? Sapagkat meron tayong dugo na naglilinis sa atin. Kung walang dugo, hindi ka makakalapit dyan. Sapagkat ang kasalanan natin, hahadlangan tayo. Pero dahil meron dugo, ang ating kasalanan ay tinuos na ng Panginoon. Kaya malakas na ang loob natin. Christ became a man and lived on earth as a man, passing through all the human sufferings. He knows how to be merciful to men, for he is a man with the experience of human life, the experience of human suffering. Amen. So ang Panginoon natin, naging tao rin siya. Katulad natin, naging tao rin siya. At dumaan siya sa karanasan ng tao. At lalong-lalo na, dumaan siya sa karanasan ng kapighatian, suffering, mga kapighatian. At dahil dyan, alam niyang maging maawain sapagkat siya ay tao rin na katulad natin, at naiintindihan niya na ang buhay ng tao ay isang buhay ng pagdurusa na kung saan siya mismo ay naranasan niya. Kaya siya ngayon ay kwalipikado bilang mataas na saserdote na nagmiministeryo sa sangkalangitan, nagtutustos ng biyaya sa atin. In order to be qualified to be the high priest, Christ was incarnated to be like us. We may even say that he is more than like us because he suffered a human life, certain things that we have not suffered. He became like us,
sympathizing with all our weaknesses. Amen. So siya ay naging tao na katulad natin, dumaan sa mga pagdurusa. At hindi lang dumaan sa mga pagdurusa, mas higit pang pagdurusa na naranasan niya na hindi natin naranasan. Kaya anong sabi rito? Dahil dito, siya ay isang mataas na saserdote ngayon na nakikipagsimpatya sa ating mga kahinaan. Hindi niya tayo kinukondena. Kung hindi, nagsisimpatya siya. Ang ibig sabihin nito, siya rin mismo, alam niya ang mga pagdurusang yan, nang higit pa kaysa sa atin. Kaya nandiyan yung kanyang kaawaan, nandiyan yung kanyang pagsisimpatya. So hindi mo pwede sabihin sa Panginoon, hindi mo naman, Diyos ka naman eh. Hindi mo alam yung mga pagdurusa namin. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang mahirap at gaano kahirap ang magdusa. So hindi mo pwede sabihin sa Panginoon yan. Sapagkat siya mismo, dinaanan niya ng higit pa ang mga pagdurusa natin. Kaya tugmang-tugma ang Panginoon bilang ating mataas na saserdote na nagmiministeryo sa atin ng walang sawa, nahahabag sa atin ng walang humpay, at nagtutusto sa atin ng biyaya sa lahat ng kapanahunan. Kaya purihin ang Panginoon. Meron tayong ganyang mataas na saserdote. Even now, although we are saved, we are still in some ways in a condition that needs the Lord's mercy to reach us. This is the reason Hebrews 4:16 says that first, we need to receive mercy, and then we can find grace for timely help. Christ's mercy is always available to us. However, we need to receive it by exercising our spirit to contact our high priest, who sympathizes with us in all our weaknesses. Amen. So ang Panginoon naman ay nasa sangkalangitan ngayon. Sasabihin mo malayo, di ba? Pero mahalaga pa rin na kontakin natin siya sa pamamagitan ng ating espiritu. Yung espiritu natin merong kakayahan na umabot hanggang sangkalangitan at kontakin ang Panginoon na siyang ating mataas na saserdote. Kanina pinag-uusapan natin yung trono niya, na isang trono ng awa at biyaya. At sinasabi rito na ang una rito ay ang kaawaan. Ang kanyang trono ay trono ng kaawaan at biyaya. So yung unang bagay na hihipo mo pag kinontak mo yung kanyang trono ngayon ay yung kanyang mercy. Mercy muna. Bakit mercy? Kasi nga sa kondisyon natin. Tayo ay aba, lumapit ka sa kanyang trono, no? At anong unang kailangan natin? Mercy. Di ba? Tayo ay nangangailangan ng kaawaan. At pagkatapos niyan, grace. No? At ang grace ang lulutas sa ating abang kondisyon. At ang mercy at ang grace na binabanggit dito ay for timely help. Ang ibig sabihin ng timely help, yung kondisyon mo, yung pangkasalukuyan mong kondisyon, tutustusan niya yan kung anong kailangan yan. So hindi naman siya basta bahala ka na, hindi ganoon. Alam ng Panginoon, nakikipagsimpatya siya, alam niya ang ating kahinaan, alam niya ang ating pagiging nagdurusa sa gitna ng mga sitwasyon. Kaya ito ay isang privilege sa panahon na ito. Isipin mo, ang trono niya ngayon, hindi trono ng paghahatol. Sa ano pa yan, sa darating pang kapanahunan. Pagdating ng huling kapanahunan, pagdating mo sa trono, oops, iba na. Ano yan? Trono ng kanyang paghahatol. So, hindi ko naman tatalakayin ngayon yan. Ang importante, sa kasalukuyan, merong trono
At ito ay trono ng kanyang kaawaan at biyaya para sa tamang kondisyon natin ngayon. Kaya kailangan samantalahin mo yan. Huwag kang manatiling bagsak, lugmok, mahina, ano pa, walang silbi, malamig. Huwag tayong manatiling ganyan. Bagamat meron tayong kondisyon na ganyan, meron tayong pribilehyo at kalakasan na lumapit sa trono niya para sa pangangailangan natin. Meron ka bang kailangan? Dapat meron. Siyempre meron. Hindi pwedeng wala. Ako merong kailangan. Ikaw din. Anong gagawin natin? Gamitin natin yung espiritu natin. Kontakin natin ang ating mataas na saserdote at dadalhin niya tayo sa isang trono na tutulong sa ating pangkapanahunang pangangailangan. Yan ay walang iba kundi ang trono ng kanyang awa at biyaya. Ang ganda. No, amen. Amen. Maski believers na tayo ngayong panahon na ito. Ano pa rin tayo? Mahina pa rin tayo. Nasa kondisyon pa rin tayo na nakakaawa. Kaya kailangan natin ang kanyang trono ng awa at biyaya. Amen. Sa mga kapatid, magbabasa na ako ng today's reading. Thank the Lord that in the love of God, there is not only grace, but another great item as well, God's mercy. The Bible puts much emphasis on mercy also. Amen. So, tatlong bagay ang binanggit sa atin dito. Ang pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung pinaka-motivation yung kanyang pag-ibig yan ay hindi nawala, bagamat tayo ay bumagsak. Yung pag-ibig niya hindi nagbago. Bago bumagsak yung tao, inibig ng Diyos ang tao. At nung ang tao ay maging tisod, inibig pa rin siya ng Diyos. Kasi yung kanyang pag-ibig ay hindi pwedeng mawala at magbago. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay ang Diyos mismo. Kaya yung love niya ay eternal, hindi nawawala. At dahil sa kanyang pag-ibig, naawa siya sa atin. Kaya meron din siyang sequence. Mula sa pag-ibig, ano nangyari? Naawa siya sa atin. Dahil sa naging kondisyon ng tao. Diba? At dahil naawa siya sa atin, meron siyang ginawa. At ang ginawa niya para sa atin ay tinatawag na biyaya. Amen. Kaya yung biyaya ang sagot sa kanyang aksyon dahil sa kanyang pag-ibig at kaawaan. Amen. Kaya kumpleto pa rin ang Diyos. Amen. The outlet of love is either grace or mercy. Mercy is related to the present condition, and grace is related to the future condition. Mercy speaks of the poverty of your present condition, and grace speaks of the bright condition that you will be saved. Amen. Amen. So merong labasan yung pag-ibig, outlet sinasabi. At dalawa yung kanyang labasan. Ito ay ang grace at mercy. Na ang ibig sabihin, mula sa pag-ibig, nagkaroon ng dalawang bagay. Kahayagan ng dalawang bagay. Ito ay yung mercy at yung grace na issue ng pag-ibig ng Diyos. Pero pwede natin sabihin, yung sequence, love muna, then mercy, and then grace. Pero ang pinakamalayo ang nararating ay ang mercy. Mercy. At mula dito, nagawa ng Diyos ang isang kompletong pagsasagawa. Nakumpleto niya ang ating pagsasagawa. Okay? Tapos yung mercy kasi,
ito ay may kinalaman sa ating pangkasulukuyan na kondisyon. Sa kapanahunan na ito, kailangan natin ng mercy. Lalo na nag-umpisa ito nung natisod ang tao. Doon sa Genesis, ilang mga ano na yan, 4,000 years ago na. No? At nagpapatuloy yan. No? At yung grace naman, ito yung ginagawa ng Diyos at ginawa niya sa pangkasalukuyan. Kaya meron dalawang bagay, merong grace, merong mercy. So ang damdamin ng Diyos sa atin ngayon na mga makasalanan ay kaawaan. So yan yung sa panig ng Diyos. So sa panig ng Diyos, pag tinignan niya ang tao ngayon, ang kanyang damdamin ay kaawaan para sa kanila. Dahil sa kanilang pagiging makasalanan at lugmok sa kasalanan. Amen. Subalit ang gawain naman na sinagawa ng Diyos para sa atin upang tayo ay maging mga anak ng Diyos, maitama ang ating kondisyon, ano pa? Kung papalaring ka, maging overcomer ka, pero kung hindi man, maging bahagi tayo ng darating na bagong Jerusalem. Lahat ng ito ay sinagawa niya sa paraan ng grace. So ang grace ay ang pamamaraan ng Diyos upang sagutin ang ating pagiging nakakaawang sitwasyon. Kaya pwede natin sabihin na yung grace ay nagmula sa mercy. At yung mercy naman nanggaling sa pag-ibig. God was merciful in the time of the Old Testament because His work was not yet completed. Therefore, the Old Testament was full of mercy. God showed mercy for 4,000 years. But today in the New Testament age, we have grace because the Lord Jesus has accomplished His work. He has come to bear our sins. Hence, what we have received today is not mercy, but grace. Amen. So, pinakita sa atin yung time frame na may kinalaman sa mercy at sa grace. Diba? Sa Old Testament, puro mercy for 4,000 years. Ang Diyos, kailangan niyang gamitin ang kanyang awa. Kung hindi sa awa ng Diyos, yung mga Israelites sa Old Testament na wipe out na yan. Wala nang matitira dyan. Subalit dahil sa awa ng Panginoon, umiral pa rin sila, nakakaraos sila, nakakasurvive pa rin sila, nakakabangon sila, at nanatili sila sa nagdaang 4,000 taon. Diba? At mula sa Israelites, na ibunga ang tagapagligtas, ang Messiah, walang iba kundi si Kristo. Kaya hindi hinayaan ng Panginoon na ma-wipe out ang kanyang bayan sa lumang tipan. Bagamat sila ay dumaan sa marami mga pagdidisiplina, di ba? Katulad ng pagkabihag, di ba? At katulad ng nung 70 AD, dumating si Titus, winasak ang buong Jerusalem. Ano pa? At ang mga Hudyo na ikalat sa buong daigdig, wala na silang bansa. So lahat yan ay nangyari dahil sa abang kondisyon ng mga Israel. Subalit dumating ang bagong tipan. Dumating ang bagong tipan. At dumating ang Panginoon. At ang pagdating ng Panginoon ay ang isang simula. Ang isang bagong simula. Sa lumang tipan, puro mercy. Pero anong meron sa bagong tipan? Grace. Kaya sabi ng Biblia, grace came through Jesus Christ. Ang biyaya ay dumating sa pamamagitan ni Hesus Kristo na nagdala ng biyaya. Kaya yung kaawaan ng Diyos sa mga nagdaang kapanahunan ay nagdala sa Panginoon sa panahon ng bagong tipan.
At sa panahon ng bagong tipan, sa pamamagitan ng Panginoon, naidala naman niya ang biyaya tungo sa atin. Hindi lang biyaya, grace upon grace. Biyaya sa biyaya ang dinala niya sa atin. Kaya itong panahon ng bagong tipan, madalas tinatawag natin ito na panahon ng biyaya. So lumipas na ang panahon ng mercy. Pero yung mercy, hindi nagbabago yan. Hindi yan nagbabago. At sa pamamagitan ng mercy, dinala niya yung biyaya. At ang pagbibistow niya ng biyaya ay dahil pa rin sa kanyang kaawaan. Amen. Amen. Mercy comes from love and issues in grace. So, mercy comes from love. Amen. Dahil sa kanyang pag-ibig, dumating ang awa. Amen. And issues in grace. At ito ay nagresulta sa biyaya. If mercy has not come from love, it will not issue in grace. Ganun pala yun. Kaya yung love, hindi pwede mawala. Mercy alone is not enough. Dapat meron din love. No? At yung grace, dapat nanggaling sa pag-ibig upang magresulta sa biyaya. Kasi ang biyaya ay isang provision ng Diyos eh. No? At itong provision ng Diyos, dapat maibigay niya sa isang minamahal niya. At dapat yung kanyang minamahal ay tugma, kondisyon, proper. Kaya kailangan gamitin niya yung grace para ayusin ang sitwasyon ng pagkatisod, ng kasalanan, ng mga kahinaan, ng mga negatibong bagay sa buhay ng tao. Tangi lang yung biyaya ang makakapag-solve nito. So solve niya. At habang nasusolve ang mga problema ng kahinaan, ang Diyos naman ay nagsusupply ng grace upang gumawa sa buhay ng tao, upang siya ay maging tugma sa pag-ibig ng Diyos. Amen. 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 Since it originates in love, it arrives at grace. In the Gospels, there is the account of a blind man receiving his sight. When he met the Lord, he did not say, "Lord, love me," or "Lord, be gracious to me." Rather, he said, "Son of David, have mercy on me." He asked for mercy because of his present condition, his present difficulty, and his present pain. He knew that if the Lord Jesus were to sympathize with him, he would not stop at showing mercy to him. He would surely do something. Amen. So ito yung istorya ng isang bulag na nai-record sa aklat ng Matthew. Bulag yon yung tao. Ay nako, ang hirap ng isang bulag. Alam niyo ba? Isipin mo kung bulag ang tao. Napakakawawa. Matindi ang kanyang suffering, matindi ang kanyang pagdurusa at sakit na nararamdaman. No? So yan yung nangyari doon sa isang bulag. Kaya nung ang Panginoon ay nalaman niya dadaan doon, nagkaroon siya ng isang faith. Naniniwala ako yung faith nilikha ng Espiritu sa loob niya. Na kung ang Panginoon ay maaawa sa kanya, hindi lang awa ang tatamuhin niya. Kung hindi, gagawa pa ang Panginoon sa kanya. So yun yung kanyang faith. Kaya una, kailangan maawa ang Panginoon sa kanya. Upang sa pagkaawa ng Panginoon sa kanya, ang Panginoon ay gumawa ng isang kaligtasan para sa kanya. So yun yung kondisyon ng bulag. Kaya ano nangyari? Sumisigaw siya. Ang sinisigaw niya, anak ni David,
maawa ka sa akin. Maawa ka sa akin. Isipin mo yung kondisyon na isang bulag na wala ng pag-asa pa. Buhay siya pero parang patay na rin. Isipin mo yung kanyang pagsigaw. Talagang kailangan niya ng habag ng Panginoon yung panahon na yun. At narinig ba siya ng Panginoon? Oo, narinig siya ng Panginoon. Yung lakas ng sigaw niya na yun. Narinig siya ng Panginoon. At dahil narinig siya ng Panginoon, pinuntahan siya ng Panginoon. Napaka-dramatic. Kung ikaw yung bulag na yun, mararamdaman mo yung sobrang saya na ikaw ay napakinggan sa iyong hinaing, sa iyong sigaw, sa iyong pagsigaw ng kaawaan mo ko. At alam niya na nang lumapit ang Panginoon sa kanya, ang Panginoon ay may awa sa kanya. Paano natin alam na yung kaawaan ng Panginoon umabot sa kanya? Dahil ang Panginoon mismo ay umabot sa kanya, lumapit sa kanya. At siya ay pinagaling. Binigay ang kanyang paningin, binigyan siya ng liwanag, at muling nakakita siya. Ano yan? Yan ay biyaya. Yan ay biyaya. Di ba? Kaya ang biyaya, kung anong pangangailangan mo, tutugunan niya. Bulag ka, bibigyan ka niya ng liwanag. Yan ang biyaya. Di ba? Kung nasa kadiliman ka, bibigyan ka niya ng liwanag para makakita ka. Iahon ka mula sa kadiliman. Kung ikaw ay mahina, nanghihina, bibigyan ka niya ng kalakasan. Kalakasan. At may mga tao na nasa gitna ng matinding dalamhati. Kanina may nag-message sa akin, hindi ko naman kilala. Sabi niya, siya ay nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak. Wala naman ako magawa. Pero alam ko, ang Panginoon kaya siyang aliwin. Kaya siyang aliwin. Kaya ang biyaya ay gagawa sa buhay natin. Tungo sa kaligtasan. Tungo sa kondisyon na tayo ay aayusin niya. Kasi hindi naman natin kayang ayusin yung sarili natin. Hindi natin kayang i-improve yung kondisyon natin. Tangi lamang ang biyaya, ang may kalakasan, kapangyarihan na gawin ito sa buhay natin. Sa mga kapatid, lahat ng ginagawa ng Diyos ngayon sa buhay natin, upang tayo ay tulungan, suportahan, palakasin, pasayahin, bigyan ng liwanag, tustusan ng buhay, at iahon mula sa mga kabiguan. Lahat ng ito ay biyaya ng Diyos na kay Kristo Jesus na siyang trono niya ngayon. Kaya huwag tayo mag-atubili. Kailangan natin ng biyaya. Ang kanyang trono ay naghihintay sa atin. At ito ay isang pribilehyo na binigay sa atin na makasumpong ng awa muna, at kung may awa ang Panginoon, ito ay magre-resulta ng biyaya para sa ating pangangailangan. Anong tingin nyo dyan? Diba? Kumusta na kayo? Pag sinabi mong, brother, hindi maganda. Alam ko na, biyaya ang kailangan mo. Kumusta na yung church life? Brother, may problema eh. Awa at biyaya ang kailangan ninyo. Ano pa? Buhay pamilya? Kailangan nyo ng awa at biyaya. Ano pa? Punong-puno ng bagabag, alalahanin? Balisa ka ba? Pumunta ka sa trono ng Panginoon. Makakasumpong ka ng awa. Awa muna. Kapag meron siyang awa,
Dahil sa kanyang pag-ibig, susundan niya ng biyaya. No? Yan ay siguradong bagay. No? Bakit ko sinasabing sigurado? Kasi yan ang sabi ng salita eh. Di ba? Dumulog kayo. Lumapit kayo. Ang Panginoon pa nangungumbida. Sipin mo. Sabi niya, lumapit kayo. Oo. Minsan, kung saan tayo pumupunta pag meron tayong problema, saan ka nakakarating, dapat unahin mo ang Panginoon. Sa Kanya ka magpunta. Problema ka ba? Meron, brother. Hindi ko na itatanong yung problema mo. Pumunta ka sa Kanyang trono sa panahon na ito. Kailangan mo ng awa ng Panginoon. At yung awa niya na nanggagaling sa Kanyang pag-ibig ay magbubunga ng biyaya. At magsasabi ka, brother, okay na ako. Hindi eh. Amen. Kaya kailangan maniwala tayo. Isipin mo, ligtas na tayo. Bukod sa pagkaligtas, binigyan pa tayo ng pribilehyo. Kaya bilang isang naligtas, hindi angkop na mabuhay ka sa kahinaan. Hindi angkop na mabuhay ka sa kapighatian, kabalisahan. Tignan mo ang mundo ngayon. Ang mundo ngayon. Ay, mapapasay ka. Sigh. You will sigh. No? Concerning the condition of the world. Pag nakita mo. Walang ng mundo. Amen. Pero meron pa rin isang lugar na hinanda ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga believer. Ito yung portion ng salita na nakakahipo. Come forward with boldness, no, to the throne of mercy and grace and find grace for timely help. No, naniniwala ka ba dyan? Dapat paniwalaan mo yan. At huwag natin kakalimutan. Meron tayong lugar na pwedeng puntahan. Kaya ang Panginoon, malakas na sinabi niya, come. Amen. In the New Testament, there are also a few places where mercy is mentioned. Why is there the need for mercy? It is because man is destitute. We have no courage to go to God and ask for His love. Kumisan tayo dahil destitute nga tayo eh. Sobrang hirap at baksak yung kondisyon natin. Parang halos wala na tayong puso, no, para pumunta sa Diyos at humingi ng kanyang saklolo. Minsan wala na. Parang may mga tao na sobrang nalugmok, nakalimutan na rin ng Diyos. Nakalimutan na rin ang mga provision na inihanda ng Diyos para sa kanila. Para bang yung prodigal son, sa awa ng Panginoon, naalala lang niya na merong isang tahanan ang kanyang ama. Pero kung tutuusin, takot na rin siyang bumalik. At ano na lang, dahil wala na talaga siyang magawa. At naghanda pa siya ng tula para tumula sa harapan ng kanyang ama. At hingi ng awa ng kanyang ama. Na hindi niya alam, yung ama niya naghihintay sa kanya. Naghihintay. Kaya ang tao ay lubhang nailagay sa isang mahirap na kondisyon na nawala na yung kanyang courage upang pumunta sa Diyos. We are of the flesh and do not know God well enough. Sobra tayo naging makalaman na hindi na natin kilala ang Diyos. Nang iniisip mo, galit sa akin ang Diyos. Sobra akong makalaman na tao. Galit na, namumuhi ang Diyos sa akin. Kaya ayaw mo nang pumunta. No? Although God has revealed Himself to us in the light, we still do not dare come close to Him. Sa isang banda, meron ka naman liwanag at nadidinig mo kung anong Diyos. Pero wala kang lakas ng loob na pumunta sa Kanya. Lalo kayong mga nag-backslide. Ayaw nyo nang bumalik. Ayaw nyo bumalik sa church life. Ayaw nyo nang bumalik sa Diyos. Nawala na kayo ng puso.
No? Kaya yan yung sinasabi nating bagsak tayo. Amen. We feel that it is impossible for us to go to God and ask for love. Napaka-imposible na to. Nababalik pa ako sa Diyos. Hihingi pa ako ng pag-ibig sa kabila ng lahat ng ginawa ko. Nagpakalayo-layo na ako sa Diyos. Tapos ngayon, babalik ako. Imposible na natanggapin pa niya ako. Imposible na to. No? Alam niyo, yung ganyang kaisipan, sapagkat ang ating kaisipan ay nasa level ng kaisipan ng tao, ng natisod na tao, na para sa atin, imposibleng tanggapin pa tayo ng Diyos. Amen. Amen. At the same time, we do not have the adequate faith to go to Him and ask for grace. Amen. Pati faith natin, pwedeng nawala minsan. May mga taong ganyan, nawala na yung kanilang faith sa Diyos. Pag nawala kasi yung faith mo sa Diyos, nawala na rin yung damdamin mo na nanggagaling sa Diyos. At nawala na rin yung mayamang daloy na dati mo nararamdaman galing sa Diyos. At dahil dyan, humina na rin ang kanilang pananampalataya. No? At ayaw na rin nilang humingi ng biyaya. Amen. Telling Him that we need such and such a blessing. We have no way to ask God's love, and we do not have enough faith to ask for God's grace. Amen. Kaya ano masasabi natin, mga kapatid? Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang pag-ibig, hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng tao ay nagbabago, lumilipas, lumalabnaw, nawawala, kumukupas. Maring nagmamahal ng tao ngayon, pagkaraan ng ilang panahon, wala na yung kanyang pag-ibig. Yan ay ang pag-ibig ng tao. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi ganun. Eternal yan. Ano man ang kondisyon mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Diba? At ang kanyang awa, no, ay hindi nauubos. Siya ay mayaman sa kaawaan. No? At dahil alam niya ang sitwasyon ng tao, bilang isang mataas na saserdote, meron siyang simpatya sa tao. At ang kanyang habag ay nandiyan. Kaya nangungumbida siya na lumapit ka. Come forward to the throne of grace and mercy. Amen. At ikaw ay muling makakasumpong ng ng kaawaan at ng biyaya. Muli kanyang papanariwain, palalakasin, ibabalik sa kanyang kawan, no? At ikaw ay mabubuhay bilang isang anak ng Diyos. No? Kaya salamat sa Panginoon, malakas yung encouragement dito. Malakas ka man o mahina, kailangan natin ito. Amen. Lord Jesus, Panginoon, salamat sa iyo. Ikaw ang Diyos na walang pagbabago. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago. At ang iyong kaawaan sa amin ay hindi nauubos. At salamat din sa masaganang biyaya na laging sapat upang tugunan ang lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Isang malakas na paanyaya na kami ay lumapit at dumulog. Panginoon, na may kalakasan ng loob dahil sa iyong dugo. At sa pamamagitan ng iyong dugo na naglilinis sa amin, kami ay may karapatan at kalakasan ng loob na lumapit sa iyong biyaya. At sa biyayang ito, nasusumpungan namin ang iyong awa na nagdadala sa amin at nagtutusto sa amin ng iyong masaganang biyaya upang tuusin, lutasin ang lahat ng aming mga problema. Salamat, Panginoon. Amen.